Ayan mga kababayan, panoorin nga natin itong nangyari na namang aggression, yung pambubuli ng China sa atin pong mga tropa na maghahatid ng supply doon sa Ayungin Shoal, na kung saan nandoon yung BRP Sierra Madre natin habang po tayo ay nagkakape. Ayan, makikita natin dito mga kababayan, kung paano umiiwas yung pong ating barko itong Onesia May 4, ito po ay isang wooden vessel, ito ay gawa sa kahoy, kaya vulnerable na ma-destroy ito, lalo na dito sa water cannon ng China. Napakalakas nito, napakalakas ng impact. Ayan, tingnan natin. Ayan, hinahabol sila. Ayan. So siguro yung nararamdaman ng mga tropa natin, na nasa loob ng vessel na yan is bilisan natin at naandyan na sa likod. Sobra yung ng aggression ng China. Ayan, naabutan sila. And then ayan, grabe talaga, Alam naman ng mga Chino na pwede nilang wasakin yung barko na yan kasi nga gawa sa kahoy lang yan, Ayan. Grabe rin yung pagtitiis, mga kababayan ng ating mga tropa papunta roon para lang masuportahan ang pangangailangan ng ating mga kababayan na naandun na naka-station sa BRP Sierra Madre. Ayan. Ito nga pala, na-suspend, hindi nakatuloy ito dahil nga sa damage na natamo doon sa water cannon ng China. Nakikita natin dyan, na unti-unti siyang bumabalik. Ayan. Hindi na siguro nakakayanan yung puwersa ng water cannon dahil nga mahina, mahina yung barko na posibleng lumubog kapag patuloy silang i-water cannon ng China. Ayan, tumigil na dyan, Ayan. Pero gumawa ng paraan pa rin yung Philippine Navy para maihatid yung pangangailangan ng mga tropa doon sa BRP Sierra Madre. Ayan. Ngayon naman mga kababayan, tingnan natin yung mga reaksyon ng ating mga netizens, dito sa nangyaring ito. Kasi syempre nakakagalit, para sa isang Pilipino na kumbaga nagmamahal sa atin pong bansa at sa nasasakupan natin, medyo nakakainis na nakakagalit yung mga ganitong ginagawa nung China. Ayan, sabi nitong isang netizen natin, masyado na nako-compromised ang pasensya ng mga PCG natin. Sana kayanin pa nila ang pagtitiis dyan sa mga Chinese bullies na yan. Sana nga, kasi para sa atin, parang hindi tayo pwedeng gumante. Kasi nag-aabay tayo doon sa law of the sea. Parang kung kasi gaganti tayo sa ganitong aggression, mas lalo pang lalala. So ang ginagawa na lang natin ay diplomatic protest. So hindi lang naman sa mga panahong ito nangyayari, Sa katunayan nga, kung babalikan natin yung mga kasaysayan, nung mga aggression na to, noong 2016, ayon dito, titingnan natin yung record ng Philippine Information Agency o PIA, makikita natin doon na simula nung asan ito, hahanapin natin dito. Ayan. Yung protesta natin. Ayan. Ayon po ito sa Philippine Information Agency. So makikita natin dito 231 protests filed versus Chinese activities since 2016. Ayon po yan sa Department of Foreign Affairs. Nung pinablish to noong November 2021.
So 231 protests from 2016 to 2021, meron tayong 231 protests, That is under the administration of former President Rodrigo Duterte, na nag-a-average tayo per year ng 47 protests. Isipin niyo yun, 47 protests per year. Ibig sabihin, kada buwan mga 2 o 3 hanggang 4 na protesta ang ginagawa natin. So, hindi na ito bago. Ang kaibahan lang po ngayon, nailalabas na to, yung mga video na to, nailalabas sa social media. Hindi po katulad noon na wala talagang nailalabas. Kasi hindi ata sinasama noon, hindi nagsasama ng mga media personnel yung Philippine Navy natin na nagre-resupply doon sa BRP Sierra Madre. So kung babasahin natin itong sinabi ng Philippine News Agency, Philippine Information Agency, na noong November 18, 2021, nagprotesta rin yung DFA dahil din sa water cannon na ginawa ng Chinese Coast Guard doon sa ating mga tropa na pupunta doon sa BRP o sa West Philippine Sea. Dalawa pa yung talagang winater cannon nila, yung Onasia May 3 at saka May 2. So, hindi na to bago. Noon pa nangyayari na to. Kaya nga lang, hindi na ilalabas masyado. So, panahon po yan ng ex-President Rodrigo Duterte. So, nangyayari na yan. Ayan. Ito pa, sabi pa ng isang netizen dito. Mahina kasi ang Pinas sa ngayon, kaya walang magagawa kundi ang magtimpi na lang. Well, ganun na lang kasi may susundin kasi tayong batas tungkol sa mga bagay na yan. Yung iba naman atat na kalabitin na yung natin doon sa treaty natin sa US na ayan, kumampi na sa atin. Yung sabi naman ng iba, gumanti tayo dahil sobra-sobra na yung pang-aapi. Well, ang magagawa lang talaga sa ngayon yung diplomatic protest na yun naman talaga ang talagang panuntunan. Ito na naman, galing pa sa isang netizen. Hay nako, paulit-ulit na lang, hindi man lang gumante. Kaya lagi nilang ganyan, namimihasa sa try nyong lumaban para tumigil na sila sa kabubuli. Yun nga, pero pagka gumanti tayo, ano kaya yung mangyayari? Water cannon to water cannon. Pag nga natin hindi i-try, Pero nga kasi, yung nagdadala doon, yung wooden vessel, parang nakakontrata lang yun sa Philippine Navy o sa gobyerno natin. Hindi ko lang alam, Kasi bakit hindi tayo magpadala ng matibay na barko na pwedeng makaresist dito sa ginagawang pagwa-water cannon ng China, kahit i-water cannon hindi masyadong madadamage. Kasi nung 'di ba nag-retreat itong wooden vessel na to dahil nga sa water cannon, transfer nga ng Philippine Navy yung mga dadalhin nila doon sa rubber boat ata o sa inflatable boat para lang makarating doon sa Ayungin Zone. Hindi lang natin alam kung anong programa ng gobyerno para magpadala ng isang matibay na barko na pupunta roon. Para naman kung wina-water cannon medyo nakaka-resist ng konti. Hindi sa ganitong mga luma na at gawa pa sa kahoy, talagang prone to damage yan. Ito pa. Sa susunod isama ito nakakatawa, Sa susunod isama ang Chinese auxiliaries na nakapasok sa Coast Guard. Itali para gawing panangga sa water cannon ng China. Oo. Sana Kaso tinanggal na ata yung mga auxiliaries na yun dahil nga na found out na gano'n. Tinanggap ng dating gobyerno noon na maging mga auxiliaries. At take note, hindi sila yung talagang pure Chinese sila. Hindi ko lang alam yung reason bakit sila inallowed na maging auxiliary ng Coast Guard. At meron pa silang matataas talaga na ranggo sa Coast Guard. Ayan.
Okay to, you know? Italy. Ano nga yung itsura no? Na Italy sila doon sa ano, habang wina-water cannon. Matitigil siguro, no? Ayan. Itong matinding ano nito, Duterte sold its China's now. So, itong nangyayari kasi nito, kung babalikan natin, nag-define kasi ng ng bagong dash line yung Chinese, no? Yung China. Yung tinatawag nilang 10 dash line. So, titingnan natin dito kung anong hitsura nung 10 dash line nila. Okay, tingnan natin dito yung 10 dash line na sinasabi nila. Ayan. Ito. Ngayon, kung titingnan natin dito sa new standard map released by China, yung ina nila. Ayan. Tingnan mo naman yung sinakop nilang dagat, you know? Talaga namang kokonti na lang yung space ng Pilipinas. Ayan. Dito nga sa sa parte ng dito sa bandang baba, ayan. Talagang sinagad na nila. So, pati sa Brunei, you know, makikita nyo, pati sa Brunei, sa Vietnam, talagang sinagad nila. Hindi lang natin nalalaman kung ano nangyayari din sa Vietnam din, kung sila ay lumalampas dyan sa new defined 10 dash line, you know. Paano ba? Ano ba nangyayari? Meron din bang water cannon na nangyayari ron? You know? So sa atin kasi, talagang kung pupunta ka doon sa West Philippine Sea, lalampas ka dyan doon sa dinefine nila na 10 dash line. Kaya yun, ang kiniklaim naman ng China, hindi tayo tumutupad doon sa usapan o kaya doon sa idineklara nilang 10 dash line. Sumusobra tayo ron. Kaya nandun sila para ipagtanggol din yung soberenya nila. At komento ko lang dito sa isang netizen na ibinenta raw ni Duterte yung Pilipinas nung panahon niya. Kasi nga merong lumalabas ngayon na secret deal, you know, di umano, between China and Duterte noon na hindi sila, yung Pilipinas ay hindi pwedeng magdala ng anumang materyales para i-repair yung BRP Sierra Madre. At meron pang lumalabas na kiniklaim ng China na nag-agree daw yung Pilipinas na tanggalin na yung BRP Sierra Madre. Na idinidinay naman ngayon ng bagong administration kasi wala naman daw silang ganong pinag-agrihan. Hindi lang natin alam yung talagang pinakadetalye pa ng mga secret deals na ginawa nung nakarang administrasyon kasi kiniklaim nila na hindi sila nahirapan sa China. Pero makikita natin dito sa impormasyon ng Philippine Information Agency na talagang nagkaroon naman ng napakaraming protesta, no? Sa nangyayari ngayon na water cannon, meron din noon. Kaso nga lang kasi talaga yung pinag-iba hindi yun nako-cover ng media, you know? Hindi na ipapublish yung mga video. Kung napapanood natin yun noon, siguradong aalma tayo kasi nga sinabi na noon nung nakarang administration na okay na sila ng China, na nagkasundo sila, no? Todo bigay nga si Duterte, di ba, na pinangingisda pa nila yung mga Chinese sa natin, no? Sa economic zone. Pwede na raw doon mangisda yung mga China. So iniisip natin noon, dahil hindi naman natin nakikita yung mga video yung ganito, okay lang. Kaya easy rin lang doon sa mga kapanalig ng dating administration na walang nangyayaring ganito noon. Pero pag tinitrace mo talaga, merong mga protesta Kulang lang talaga ng video kaya mga footages. So hindi sila pwedeng mag-claim na hindi nangyayari yan noon, you know? Dahil marami ring protesta. So hopefully ma-resolve to, pero I have doubt because matigas talaga yung ulo ng Chinese, no? Communist Party o yung China mismo, yung Chinese government. Dahil hindi sila sumusunod. Ang susundin nila kung ano yung gusto nila. Halimbawa itong 10 dash line na yan, talagang wala pa mang nag-a-agree sa kanila, no? Kahit ata yung UN hindi pa nag-a-agree dyan sa 10 dash line na dinefine nila.
talagang ini-implement na nila. Kailangang sundin ng mga karating bansa. Huwag kayong lalampas dyan. Or else may mangyayari. So yan po mga kababayan, hindi po natin tingnan natin kasi yung iba naman nagpapalabas ng kung ano-ano na magkakagyera. Alam niyo mga kababayan, kung talagang porsigido yung China na makipagyera, unang-una nilang gigirahin itong Taiwan. Kukuhanin nila yan. Napakaliit yan compared naman sa Pilipinas. Di ba yung Taiwan tumatayo ngayon sa sarili nilang paa at hindi nila nire-recognize yung China. So dapat yung China, kung agresibo talaga yan, napakalapit sa kanila yan. Ilang kilometro lang yan. Kayang-kaya nilang bombahin yan at saka kuhanin yung Taiwan. Pilipinas pa, pupunta sila rito para makapagyera. Hindi, hanggang dyan lang sila. Sa tansya ko lang, hanggang dyan lang sila sa dagat na yan. Kasi nga, kiniklaim nilang sa kanila yan. So, ang papasok dyan, talagang ibubuli nila o kaya i-aggress nila. May aggression talaga mangyayari. Kasi kiniklaim nila yan. Ngayon, may claim din tayo. Dahil nga, doon sa UNCLOS, nanalo tayo na sa atin yan. Meron tayong claim dyan. So, hopefully, ma-resolve yan kung sa anumang kaparaanan, ma-resolve para matahimik na, na talagang wala nang ganyang nangyayari. Kasi merong mga buhay na pwedeng mawala, mga kagamitan at mga ari-arian natin, na pwedeng, nadadamage na nga. Saka yung nalalagay sa danger yung buhay ng mga taong pupunta doon para lang magbigay ng supply na pangangailangan ng mga taong naka-station doon sa BRP Sierra Madre.